Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas at sa naging laban nga nila kontra New Zealand. Eto nga si Junmar Fajardo binabatikos, pang PBA lang daw ang galawan. Samantalang si Coach Tim Cone aminadong hindi gumana ang kanyang triangle versus New Zealand. Bakit kaya? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Aminado nga itong si Coach Tim Cone na hindi talaga naging effective ang kanyang game plan, partikular na ang kanyang signature game plan na triangle kontra nga sa New Zealand, at ay na rin nga yan sa naging report ng pass break. Ang sabi nga dito, Tim Cone cites disrupted triangle, lack of cohesion in Gilas loss to New Zealand. Ang tinuturo ngang dahilan ni Coach Tim Cone kaya naman hindi talaga naging effective ang kanyang triangle dahil nga sa matindaring depensang ginawa o pressure defense na ginawa ng New Zealand kontra sa Gilas Pilipinas, kaya naman daw hindi talaga napatakbo ng maayos ang triangle game plan ni Coach Tim Cone, at aminado naman siya dyan na nahirapan talaga ang Gilas Pilipinas sa galing at syempre sa game plan na rin ng New Zealand na inihanda laban sa atin kagabi nga sa MOA Arena. At ito pa nga ang matindi, inamin nga ng head coach ng New Zealand na si Coach Flavel na 80% pala ng kanilang game plan ay nakaayon dito kay Justin Brownlee, dahil ang kanilang main na plano ay pigilan talaga itong si Justin Brownlee na maka-score. Kaya naman sobrang higpit ng ginawa nilang depensa dito kay Justin Brownlee dahil alam nila yung mga Gilas player na si Justin Brownlee ang inaasahan, at alam din nila na si Justin Brownlee talaga ang puputok. Kaya naman binantayan nilang mabuti itong si Justin Brownlee at naging limitado ang galaw ni Noy P. Kaya naman umiskor lamang ito ng 4.6 rebound at 2 assists. Kaya naman effective talaga yung ginawang pagbabantay dito kay Justin Brownlee dahil nalimitahan talaga nila ang galaw. Samantalang usap-usapan na naman sa social media itong si Abay, lalong-lalo na sa mga Gilas Pilipinas fans ko no, na kapag nananalo yung Gilas, fans sila ng Gilas, pero kapag natatalo yung Gilas, sila pa yung basher ng Gilas, at binanata na naman itong si Abay. Alam naman nating lahat na scoreless itong si Abay at umiscore lamang ng 2 rebounds, 1 assist, 1 block at meron pang isang turnover. Kaya naman ito binakbakan na naman sa social media. At kung ano-ano na naman ang sinasabi nila dito kay Abay Junmar Fajardo na pang PBA lang daw, paano daw naging 9 times PBA MVP, GOAT ba yan at bakulaw at wala daw kwenta. Ito nireal talk pa nga si Abay, grabe yung sinabi niya dito, hindi na sila kinilubutan dito kay Abay sa mga pinagsasabi nila. Well, kung atin ngang titignan yung performance ni Abay ay hindi talaga siya nabigyan ng magandang minuto dahil 7 minutes lamang yung naibigay sa kanya at hindi talaga siya binabad. Ngunit hindi ibig sabihin no na walang naiambag si Abay, dahil kung ating susumahin yung sakripisyo niya para sa bayan, never ito tumanggi sa Gilas Pilipinas at never ding hindi nakapaglaro. At bukod pa doon, walang naging problema kay Abay kahit na GOAT siya at star player ng PBA pagdating sa bayad. Always ready si Abay at hindi nga tinitignan yung bayad. Kaya naman dun pa lang dapat isipin natin yung sakripisyo ni Abay para sa bayan at wag natin siyang i-bash. At itaga nyo sa bato, 100% babawi itong si Abay Junmar Fajardo laban sa Australia. Kaya naman abangan natin ang kanyang magiging performance, dahil itong ang Australia nagpaparinig na naman sa kanilang social media page, sa kanilang sports page, at sinasabi nga dito na gulo na naman daw. Ewan ko kung engagement ba to o talaga nagpapapansin lang, pero sa tingin ko malaki ang pag-asa natin na manalo dito sa Australia dahil yung kanilang mga players, yung kanilang lineup ay 100% para lang sa akin ay sasabayan at kakayaning talunin ng ating Gilas Pilipinas. Ang pinaka-importante lang naman ay muling pumutok ang ating mga local player. Kung gaano kaganda yung ipinakita nilang laro against New Zealand, kailangan doblehin nila yan laban naman sa Australia. At syempre, sana naman ay muli nang pumutok ang ating pambatong si Justin Brownlee, dahil malaking bagay talaga yung presensya at yung angas ni Noy P upang manalo tayo laban sa Australia. At kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo, may chance ba ang ating Gilas na talunin
ang Australia? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.